Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga kababayan natin dyan na nagbabalak na magbuo ng isang solar setup na piso wifi sa mga lugar na walang kuryente. Ito po ay pwede nyong gamitin lalo na pag kayo ay gumagamit ng charge controller na LG. Ito po kasi ang purpose nito, siyang mag-control ng pagkarga ng baterya na di siya mag-overcharge. Ang tawag nito ay HBD. So magkaiba sila sa LBD. So ang LBD, ang purpose nito ay mag-control na di ma-over-discharge ang baterya. So ito naman siya ay mag-control para di ma-overcharge yung ating mga baterya, lalo na pag tayo ay gumagamit ng mga lithium battery. Sa lithium kasi, pag sumubra sa karga yung mga baterya natin, lulubo yung mga battery pack. So para maiwasan yan, kailangan tayong gumamit ng ganitong module. Sa pag-connect nito, tabi muna natin tong LBD. Galing LG, yung out ni LG, dito mo i-connecta. So sundan mo lang yung polarity, meron naman nakalagay dyan na positive at negative dito sa in. So yung out ni LG, dito mo i-connect yung wire, yung dalawang wire. Ito naman yung patungong baterya. Meron ding nakalagay dito yung positive, negative. So sundan nyo lang yan, di kayo malito. So pasensya na dito guys, natanggal yung bolt. Pagkatapos nyan, dito isiset na natin. Since wala tayong baterya na pwede natin gamitin para sa ating testing. So ito yung ginagamit nyo muna na example na ito yung baterya na sa ating solar setup. At assuming na yung out ni LG ay nakakonect na dito sa input ni module, dito sa in, ito yung dalawang linya. So example na assuming na connected na yung out ni LG dito, so iset na natin ang module. Unang gagawin, i-reset nyo muna ang module. So pag reset, pagsabayin nyo lang itong pindutin yung dalawang button, yan, hanggang sa lalabas itong tatlong 8. Then bitaw. At susunod, set na natin yung reconnect at saka disconnect ni module. So itong button na to, ito yung sa reconnect na button at ito naman yung sa disconnect. Sa pag set ng reconnect, long press nyo lang to, hintayin na mag-blink itong number dito sa taas. Then pag nag-blink na, set na natin yung gusto nating setting. Dito sa ginagamit yung supply, hanggang 12.8 lang to. So ang gagamitin natin na reconnect, ang iset natin dito is 11.8. At yung disconnect naman niya, for testing lang naman to, yung 12.5 ang gagamitin natin. So pero pagdating na dun sa solar setup, kung ang gamit nyo na baterya ay lithium, so ang set nyo dapat dito is yung reconnect nya ay nasa 11.8 or 12.0. Depende na yan sa inyo kung anong gusto nyong setup. At dito naman sa disconnect, ang sa akin ginagamit yun na lithium. Yung sa disconnect ko, yung setting ko dito ay nasa 14.0. So depende na rin sa baterya na gamit nyo kung anong klase, kung gel type or yung mga lead acid. Pero sa akin, yung ginagamit ko sa aking mga solar setup ay lithium. Mas maganda kasi gamitin yung lithium na battery kasi mas matagal yung malubat. So dito, ang setting natin, since ito lang yung gamit natin na supply, set natin to sa 12.5 yung disconnect nya. So set natin yung sa disconnect, yung sa reconnect na set na natin yung sa reconnect. Okay? Yung sa disconnect na naman ang ating i-setting. So set natin yung sa disconnect. Long press lang natin to ulit yung dito na button. So nag-blink na siya. So babaan natin hanggang 12.5. Okay, yan. So hintayin na matapos tong mag-blink. Then babalik siya sa original niya. So dito, kung makikita nyo dito, nasa 11.8 yung display. Ito kasi yung display kung ilan yung karga na existing na karga ng baterya natin. So kung halimbawa ang baterya natin ay nasa 12.0, lalabas din yan nasa 12.0 yung baterya natin. Ayan. So testing na natin yung
disconnect natin is 12.5. Pag abot na siya ng 12.5, itong LED nito, indicator, mamamatay ito. So indicator to na nag-cut off na yung linya ni Elejoy pampuntang baterya. So para malaman talaga ninyo na connected tong dalawang linya, i-testing natin gamit yung tester natin. Set natin, test natin. Yan, tumunog yung tester. Ibig sabihin may continuity. So dito dapat may continuity din to kasi umilaw to. Test natin. Ayan, so tumunog yung tester. So ibig sabihin connected itong dalawang positive ni input at positive ni output. Dito guys, para sa kaalaman nyo na ang makat off lang na linya ay yung positive na linya na galing kay Elejoy pampuntang baterya na positive. So yung negative, connected palagi yan. Ito lang yung mag-cut off yung dalawang positive. So test natin ulit itong positive input at positive output. Yan, may continuity. So test natin, pihitin natin yung ating supply para makita o malaman natin na mag-cut off talaga. So okay, pihitin natin dito. So lagay natin sa 12.5. Taasan natin ang voltahe. Yan. 12.4. So yan. Umabot siya ng 12.7, nag-cut off, namamatay yung LED indicator, nawala yung continuity. So babaan naman natin. Okay, 12.3. Since ang reconnect natin ay 11.8, so pagdating ng 11.8 mag-reconnect yung mag-contact yung dalawang linya. So babaan natin. Ayan. So connected, umilaw, tumunog yung tester. So okay. So yun yung purpose nito guys, para di masira yung mga baterya natin sa ating mga solar setup. Sana nakatulong tong video to sa mga kababayan natin na nagbabalak or sa mga baguhan na gustong matuto ng mga solar setup, lalo na yung nagninegosyo ng mga piso wifi. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood.